Magandang araw mga kababayan, isang malaking balita ang kumakalat ngayong araw na ito matapos sa pormahan ng Korte Suprema ang pag-issue ng warrant of arrest laban kay Pangulong Kuting Jr. Ang warrant na ito ay kaugnay ng 10 kaso na haharapin ng Pangulo. Ang mga kasong ito ay may kinalaman sa mga isyu ng pandaraya, pang-aabuso sa kapangyarihan at iba pang mga aligasyon na hindi pa tiyak sa ngayon. Malaki ang epekto ng desisyong ito sa kasalukuyang administrasyon at maaaring magbukas ng bagong kabanata sa kasaysayan ng bansa. Ayon sa mga ilang eksperto sa batas, ng desisyon ng Korte Suprema ay isang hakbang ng magpapakita ng pagnanais ng ating hukuman na panagutin ang sinuman, anuman ang kanilang posisyon sa lipunan. Hindi may iwasan ang mga reaksyon mula sa iba't ibang sektor, lalo na ang mga taga-suporta ng Pangulo na nagsasabing ito ay isang uri ng political persecution. Gayunpaman, may mga nagsasabi rin na ito ay isang hakbang na magpapatibay sa ating sistema ng hustisya kung saan walang sino man ang ligtas sa batas, anuman ang kanilang estado sa buhay. Sa ngayon, patuloy ang pagsubok na kinakaharap ng administrasyon ni Kuting. Inaasahan na magkakaroon ng mga pahayag mula sa Malacanang hinggil sa isyong ito. Ang mga kasong harapin ng Pangulo ay nagdudulot ng malaking kontrobersya at ang mga susunod na hakbang ay magtatakda kung paano magpapatuloy ang kanyang pamumuno sa bansa. Tinututukan ng buong bansa ang magiging epekto ng kasong ito sa politika at sa hinaharap ng ating bayan. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Linggo ng dialysis dapat libre. So hindi ka dapat nagbabayad ng 5,000. Baka ang sinasabi nila yung budget para sa mga reusable, no? Meron kasing reusable, pero yung dialysis itself dapat libre yan hanggang 4 na beses isang linggo. Kaya kung pinasay ang batas na yan, kasi yung nanay ko na ubos, na limas ang kanyang ipon dahil sa dialysis, no? At ang sabi ko nga, kung ang nanay ko na may kaya naman na ubos ang pera dahil sa dialysis, lalo na siguro yung ordinaryong mga mamamayan. So pakitanong doon sa dialysis center, bakit ka pa naniningil? Para saan yan? Dahil hanggang 4 na beses kada linggo, libre ang dialysis. Pagdating po doon sa apostille, sasabihin ko po doon sa aking mga sinusuportahan na party list, gaya ng Gabay Party List, number 139 sa Balota, na dapat nga, pag OFW, dapat libre ang apostille. Sasabihin ko po yan. Bagamat, para sa kaalaman ninyo, sa buong mundo naman, lahat ng nag-apostille may sinisingil din. Pero dapat hindi malaki. Pero dito, dahil kayo naman ng mga bagong bayani, at $38 billion kada taon ang pinapadala nyo sa Pilipinas, napakalaking porsyento po yan ng GDP ng Pilipinas. Dapat mailibre na nga ang inyong apostille kapag kayo ay OFW. Okay? Pangako po yan. Sabihin ko po yan sa Gabay Party. Ang ibig ko pong sabihin sa Hari, yung booking po, pag mag-book po kayo, wala po kayo appointment na makuha. Bali, maghanap ka pa sa Facebook na dapat na may ano doon, na mag-book kayo para maghanap ka ng tawag doon, ng picture bago ka mai-booking. Kasi ay, naku, mali po yan. Oo. Wala pong slot. Kasi naghanap ako ng booking ng slot para po sa apostille. Ang nangyayari po, may kasi, pero ang problema dyan sa DFA, palpak po yung kanilang mga IT providers, pati doon sa gumagawa ng passport, no? Ewan ko nga po kung paano ba nabigay yung mga kontrata na yan, no? Pero talagang marami talagang kapabalagahan dyan. Kaya nga po sasabihin ko doon sa mga kaibigan natin sa Gabay Party List na dapat bigyan ng atensyon yan. Dapat magbago sila ng sistema na hindi dapat nahihirapan ng mga OFW makakuha ng apostille schedule dahil talaga napaka-importante ng apostille. Okay, Joy? Sige po, salamat po. Good lang po. Ingat po kayo. Ingat po kayo. Ana, ang susunod ay sino? Sandali. Sino? Mayroon pa bang naka... Ben Yurupol, tapos si Yumi Santiago, tapos si Makabayan, tapos si Lovejoy Habel. Okay? Ben Yurupol, galing Austria. Go ahead. At saka paki-unmute po. Ayan na, naka-mute na po siya. Okay. Magandang gabi po sa lahat sa inyo. Lalo na kay Madam Dragon, Mother Dragon. At saka si Professor. Yes, Ben Paul. Si spokesman. Yung nakausap ko yung consulate last
I think it was yesterday, about yung online voting namin. So, hindi na pala pwedeng magkaroon ng poll watchers sa online voting dahil diretso na. Diretso na sa COMELEC. So, sabi ko nga sa consulate, you can read between the lines kung ano ang mangyari. Alam na namin kung ano ang mangyari. Bakit ginagawa, nagkaroon kayo ng policy ng online voting without consultations? Kasi mayroon naman, pwede naman gawing hybrid. Ano? Para yung iba na hindi marunong sa computer, pupunta na lang ng embassy or just fill up the forms and submit it to the embassy para magkaroon po tayo ng figures doon. So, sabi ko naman, unfair ito sa amin. Remember na tinuturing nyo kaming mga buhay na bayani. Pero sa larangan ng pagbuto, wala kayong pakialam. Remember that our right of suffrage, ang sanctity ng ballots ay hindi ninyo binigyan ng pansin. Parang ginagamit lang ninyo kaming mga OFWs para maganda ang takbo ng ekonomiya ng bayan. At sa totoo, 38 billion ang inyong 38 billion dollars. Billion. O, biro mo niyan, 38 billion. Kung wala kami, wala na, matagal nang patay ang economy ng Pilipinas. Matagal nang namudmod ang economy ng Pilipinas. Kaya hanggang ngayon, wala kaming boses, hanggang boto lang kami, hanggang padala na lang kami. Minsan dyan sa airport, binabara pa kami. Dahil yung iba sa amin walang OEC, yung overseas contract employment, no? Certificate. Yung galing France, binabara dyan. Kahit mayroon silang visa sa France. Dahil wala silang contract of employment, binabara sila, ina-upload sila sa aeroplano. Ang sama naman doon. Ilang beses akong tumawag kay Kakdak, kay Secretary Kakdak, na pagbigyan naman ninyo. Pero sabi niya, gawa yan ng immigration din. So paano yan? Nagbibigay kami ng pera. Hindi yan pinupulot namin dito sa ibang bansa. Pinaghirapan niya. Alam ni Spokes Hari yung buhay namin dahil nagkita-kita kami dito. Yes. Lamig. Dalawa, tatlo ang trabaho ng mga taga-Austria. Walang pigilan. Mas lalo na sa Italy. Ano? Kasi I was around in Europe. Nabisitahan ko po ang iba-ibang bansa dito sa Europa. Lalo na sa Israel. Sa isang bahay, ilang tao ang nakatira doon. Pati kusina nila naging sala. Pati kwarto nila nagiging, triple deck. Double deck lang sa atin, sa kanila triple deck. At saka kortina lang ang pagitan. Hirap po ang buhay ng OFW. Sana pakinggan din ng ating mga opisyal, lalo na yung nag-craft ng laws. Sir Harib, pag successful yung gabay, paki-propose ng batas na... Babaguhin po natin yan. Babaguhin natin yung batas ng tawag dyan? Automated voting ng OFWs, no? Dapat gawing hybrid yan. Ako nga ang eleksyon sa Pilipinas hindi nga dapat automated lahat, dapat hybrid. Talaga dapat mano-manong bilang ng masigurado na tama public counting. Karapatan natin yan, secret voting and public counting. Tapos ang i-automate yung canvassing. So dapat mga ganun. OFWs na kung sila'y makakaboto sa embassy, hayaan silang bumoto. Dahil dati-rati may mga bumoboto talaga sa embassy rin, no? Natatakot ako na manalo na naman si Lito Lapid, si Bong Revilla, si Manny Pacquiao.
Anong klaseng mga Kaya officials yan? Oo. Yan ba ang imahin ng mga mambabatas na Pilipino? Yan ba ang ipagyabang natin sa buong mundo? Mula po na naging presidente si Marcos, bumaba po ang tingin ng tao sa amin dito sa labas. Because President Marcos is a disgrace to OFWs. Wala, hindi grasya, kundi disgrace. Na disgrasya kami. It's not a blessing actually. So, yun lang po ang maipamahagi ko sa inyo about the online voting. Kasi alam na natin kung ano ang mangyari. At bakit nila ginagawa to without consultation, proper consultation from OFW community dahil gusto rin nilang manalo. Biro mo, more than 10 million kaming migrant Filipinos. 14 po yan, 14 million. 14 na, 14, oo. Paano yan pag buboto yung 5 million? Malaking bagay na po yan. Kung i-rig nila ang results ng election. Kaya nga sabi ko sa mga panawagan ko sa aming tropa sa Maisog, ang boses nyo ay boses ng pamilya. Ang ayuda nyo, ang totoong ayuda ng pamilya. Kayo po, because the battleground in this election is not outside the Philippines, but inside. Kaya we expect na kung ano ang sinasabi namin, yun din ang gagawin niyo. Sana nga. Maraming salamat po, Professor Ana at saka Mother Dragon at saka Spokes. Have a blessed Sunday to all. Maraming salamat. Ben pala, Ben. At maraming salamat sa iyong paninilbihan sa Maisog. No? Kinakailangan lahat talaga tayo maisog mga panahon ng maraming pagsubok sa ating bayan. Saludo kami sa iyo, Maisog na Ben Repol. Okay. Maraming Prof. salamat. Ana, kita susunod? Ang susunod po natin ay... Sino na ba ang susunod? Wait lang ha. Ang susunod natin si Yumi Santiago. Please unmute Your po. Honor. Yumi Santiago, Your Honor, the floor is yours. You're recognized. Yes, ma'am. Go ahead. Assalamualaikum to everybody. Hello po. Oo, malam salam. Anong sagot doon sa bati mo? Walaikum salam. Walaikum salam. Walaikum salam. Good evening to everybody, pati na rin sa ating mga kapatid sa ibang relihiyon. Yun. Ang question ko lang po, attorney, pag po ba nasa posisyon na sa Senado ang kanilang magulang, entitled na ba ang mga anak na gumawa ng katiwalian? Hindi po. Ang batas para sa lahat. Kaya nga po ang simbolo ng batas, merong takip ang mata at ang hawak ay ang scale na lahat ay patas. Wala pong pakialam ang batas kung sino ka. Basta ikaw ay gumawa ng paglabag sa batas, ikaw ay dapat mapatawan ng tamang parusa. Opo. Yun po kasi before, alam po ni Madam, nawawala ako. Parang kinukuha ko ng langit. Hindi, artistahin ka daw kaya kinukuha ka ng Hollywood. Alam ni Madam Boljak yan, di ba? Naalala niyo yung 2 weeks ago ata, 3 weeks ago, yung doon sa Pogo na nag-viral because na pinatakas. I mean, pinaalagwa. Is this Yumi? Yes. Santiago kayong dalawa. Oh my God! Opo. Thank you. Ako, Kwento sabi niyo ko muna pa sa naman. amin ano yung pinatakas sa Pogo. Kasi alam mo, Yumi, ako pinagbibintangan na ako daw ang Pogo, mga walang yan. Alam mo, sa tamang panahon, didimanda ko sila ng abuse of right lahat dahil wala naman sila ebidensya. Kwento mo ako, ano yan? May ebidensya tayo. Ebidensya. Nasa amin ang manifesto. Ano yan? Ano yan? Ganito po yun. Ito sa mother ko. Nawawala kasi tayo eh. Teka lang, ba't ganyan? May manifesto po kami, sir, na katunayan na ang nagpapasok muna. Magandang gabi nga pala po sa lahat. Nakalimutan ko. Napakaganda mag-ina naman ito. Nai-insecure sa iyo si Lisa Tanas. Dahil hindi ibang itsura na Lisa Tanas. Yung gandang dalawa, no? Ano po? Organic.
nanggigigil ho kami eh. Sabi ko nga sa anak ko, sige paglaban na natin to. Ang sabi niya, talagang kumpleto ho kami ng ebidensya, manifesto, yung mga pinapasok nila dito sa Clark, at yung pinalabas din ho nila sa Clark. Talagang ho nagbayad yung mga Vietnamese, Chinese, Taiwanese. Andun ho sa amin ng manifesto. May kopya po talaga kami. At talagang matalamak na po sa Clark. Exact pati flight details, lahat nasa amin na siya. Ang mga picture ng mga yung anak nga po ni Leon Guerrero. Anak ni Leon Guerrero. Opo. Nakaibigan ni Rita Kasi siya Ortidero. Exactly. Tinitira nila si Tatay Yung Rita na yun, akong pilit na dinitiin na ako daw ang pogo, kaibigan pala niya. Naku mga madam, dapat i-share nyo yung mga documents sa amin. Tatlo. Sa Pora. Kasama ho yung kapatid ni Sheila. Meron din kaming kopya ng video na kumakain sila sa isang vlogger na kay Romy Katakutan. Kumakain kasama din yung hinuli din sa binakapan doon sa airport. Si Sheila Guo. Talagang magkaka-close po sila dahil po yung bahay po sa Palaso. Ayan na, sasabihin ko na totoo. Yung bahay sa subdivision sa Palaso dito sa sa Pampanga. Sa Pampanga. Ito po ang bahay nila sa Palaso. Ito po yung Pogo. Yung Pogo. Dito sa loob ng Clark. Ay, sa loob ng Palaso Angeles. Kaninong bahay yun? Bahay ni Leon Guerrero. Ni Leon Guerrero. Oh my goodness. Napunta na kami doon kasi alam po namin. Ito sabi ko nga sa kanya, may mga ebidensya talaga kami na nakakasama namin yung pamilya. Hindi. Ganito po yan. Ang pamilya kasi ni Leon Guerrero is partly po talaga nagkasama kami ng matagal. No, hindi pa nauupo itong Maan, the name Maan. Okay, always remember that name. Siya ngayon is naka-floating nung nagkasama-sama po kami. Tapos hanggang sa naging senador na tong tatay, nung naging senador siya, naupo siya as head ng International Airport dyan sa Clark. Ngayon, to make the story short, lahat kami na sobrang tumulong sa kanya nung down na down siya, tinanggal niya kami kasi hindi kami ayon sa mga illegal. Lagi po kaming legal. Yung pala, meron siyang, nalaman na lang namin itong 2024 na din. Nalaman na namin lahat-lahat ng kanyang katiwalian mula nung naupo siya ng 2020. Doon pala sa anak, katiwalaan na. Namili na sila ng boto eh. Ayan, sasabihin ko na yung totoo. Laban nila ni Gambling Lord. ng Pampanga. Ng Pampanga. Si Pineda. Galing ni Madam. Makakalaban yung asawa ng artista. Mark. Si Mark nahabol ng governor. Ngayon, yung anak ng konsehal, si Menard, nahabol ng konsehal. So, mabigat ng laban. Ngayon, si Leon Guerrero, hahabol din ho. Sabay-sabay silang hahabol nun eh. Naglabas ng, I think, 74 million. 74 million. Vote buying. Sumubo na sila. Ligwak ang Mark. Lumitaw yung si Leon Guerrero at saka itong Menard. Hanggang sa gumanda na yung mga karir nila. Nakakalimutan na nila lahat kami. Okay lang ho yun. Masama ang loob ko kasi nung time mo na yun, nang nangingi sila sa akin ng tulong, ang sabi nila, maupo lang sila. Gawin daw lahat ng pagdadasal ko, maupo sila, okay. Nanghuhula kasi siya. Nanghuhula. Ipapasok ko itong mga anak ko sa loob ng airport sa BI. Ako kasi nagsabi sa kanya, Sir, hahabol ka ng senator. Ang sagot niya sa akin ng asawa, ipapuputol ko ang daliri ko, hindi yan nahabol. Mark my word, pupunta po sa inyo dalawang politiko. Sino daw? Si Villar, kumpare nila si Villar at saka si Tito Soto. Nakikita ko yung sa vision ko. Sabi ko, tandaan nyo, lalabas yan. Pang ilan daw? Sabi ko, 6 na 7. Hindi sila nawala. Eto na, nagsihabol na. Ako din nagsabi sa kanila, matatalo yan. Si Mark.
itong lalaki, sige. Lahat naman ng sinabi ko po, nangyari na po lahat. Hanggang sa kung sino-sino ng mga politiko nagsipagkula sa akin. Di sa mga salita, talagang nagpagabay po sila sa akin. Nagpagabay talagang araw-gabi. Nandun ako sa bahay nila yan, mansion nila. Lahat po yun, napuntahan ko yung lahat ng properties. Talaga naman mayaman sila. Mayaman talaga po sila. Marami silang properties. Ngayon, ang nangyari po, itong anak na Tibo, itong Si Maan. na pwesto, nakikiusap mo na paano gagawin ko. Yung tatay mo akong gagawa ng paraan dyan. May kaibigan mga Chinese na something. Sinulatan nila yun. Ayun. May mga Chinese sa mga commission eh. Yung mga tinatawag po ba ng mga negosyante. Samahan ng mga ang tawag din samahan. Sponsorship. Nag-i-sponsor. Eh di napwesto na yung anak. Usap ko. Dahil lumalabas po kami noon eh. Sabi sa kanya, asan yung pangako mo? Ay ko yan. Tita, kailangan mag-exam siya ng civil service. Pucha, ikaw nga hindi ka nakakapasa ng civil service eh. Nagbayad lang yun ng civil service. Nagpaubo na ibang tao para lang yung anak ni Senator, nanguha lang yan ng taga-upo niya na makapasa lang. Nag-exam po sa civil service. Nagbayad ng 100,000. Lumabas po yung exam niya sa Batangas. Kumuha na lang siya ng certified true copy niya sa Quezon City. Oh my God. Reliable po lahat ng namin, ebidensya namin. O, ito na na. Wala na ho kaming lang. Nangyari na ngayon sa Pogo. Ito na. Ang question ko po kasi nung una din is, how come kako na hindi, sa tindi na lang ng pag-iimbestiga ni Hontivirus? Nakakagigil eh. Bakit kila Sir Roque, kay Spokes Roque, kay Tatay Digo. Hindi po sila yun eh. Kaya ini-involve, pati yung asawa nyo na-involve na. Hanggang sa nagkaroon ng usap-usap pa sa TV, nandinig ko si Dito Lapid na kausap yung mayor ng Porma. Inisin mo ang Porac. Bakit nadadama yung Porac? Hindi ko naman sabi kay Dito Lapid na, paano hindi sasama yung anak mo ang kasama yung anak na si Laguo. Yung babae, na kumakain sila sa farm ni Romy Katakutan. May video kami. Binigay po namin sa inyo, ma'am, yung mga video namin. Tapos kay Sas. Binigay yung video na. Pati yung mga paglabas-labas namin, kukuha ng isang bila. Kami kasama itong mga VIP kasama namin. Pati mga Koreano. Diyan sila nagkakapera sa mga foreigner. Bakit mukha nyo? Gusto mo magandang visa? Mag-i-stay ka dito sa Pilipinas as milyon ang usap po doon. Kada isang foreigner, milyon. Kaya nga bawat isa bumayad daw po ng 2 milyon para makapag-stay lang ho dito sa Pilipinas. Permanent visa. Binigyan nila ng kaya po ang dami-dami pong yumayaman dyan sa commission. Sa bawat pwesto. Opo. Ngayon hanggang sa dumating ang punto na pinapasok nila, sila rin na nagpalabas. Kunyari, ipinasok na naman dito na kino-question nila Hontiveros, pinipiga ni Hontiveros si Tatay Digong. Gusto namin magsalita hanggang sa nakinausap ng natin si Imam, di ba? Actually, ting nagla-live si Senator Risa Hontiveros, lagi ako nagko-comment. Ang sinasabi ko, bakit nyo po hindi nakita itong mga lapid? Bakit nyo po pinoprotektahan ng mga lapid sa investigation ninyo? Kasi po, malinaw na malinaw yung structuring niya, yung dates ng mga pinaggagawa niya, timeline niya. Pero bakit kako itong lapid na mula sa anak na nasa Clark International Airport, pati itong konsehal. Nakakaya na po eh. Hindi niya nakita. Ang nakakasagwa pa ho doon, sasabihin ko ng totoo. Bakit hindi ma-floating? Ilipat na lang, sabihin na natin. Ang dami-dami na po nilang dyaryo dito. May kopya rin po kami ng mga dyaryo nila na sila ay nagsesex mismo sa loob ng doon sa opisina ng Clark Airport. Dahil yung babae sa babae, may relasyon dyan si Man at saka si Jorel. Yung Jorel naman na kinakasama nitong anak ng senador na to sa loob ng Clark, during office hour, nag-aaral po dito sa Angeles ng law. Kaya lahat ng katartaduhan ng mga anak nitong si Senator Lapid, sasabihin ko na totoo, si Senator Lapid, bakit hinahayaan ng commissioner ng BI na yung staff nila nagkakangkangan dun sa airport, nadyadyaryo na ng paulit-ulit. May CCTV kasi. May CCTV kasi, madam. At saka mismong mga kasamahan nila sa BI, ang nagko-comment ho din sa amin, nagsasabi na ho ng mga information sa amin. Kasama na ho yung iyan
ng immigration po dito sa amin sa Bataan na yung dating bahay lang umuupa. Kada ang laki ng ilang mansyon na at walo. So may video po kayo ng mga nagkakangkangan? yun na yung exciting part. Ma'am, Kumpiyangan. Madam Dragon. Kumpiyangan. Madam Dragon, sabi ko nga, ako wala akong asawa pero nasa malayo, pero sabi ko, parang hindi ko naman kaya in public. Ano yung tripping lang? Tsaka meron talaga sila, madam, na power tripping. Itong si Maan at saka yung jowa niya, pag hindi daw nag-good morning, gano'n, lahat talaga ng madadaanan nila na hindi halos lumuhod sa kanila, may kalalagyan sa kanila. Ganon. Ay, di manang-mana kay Lisa Tanas yan dahil... Ay, yes! Kaya, madam... Kay General ata yun. Ito na. Hindi, teka lang. General. Madam, para sa kalaman ng lahat, no, kaya po kami may mga evidence. Ganito kasi ang sistema sa loob ng BI. Pag ikaw whistleblower, agad-agad sila ang pinag-iinitan. Sila ang mawawala. Kaya ang ginawa nila, nung nagkaroon nga ng chance na magka-connect po kami, sila na, ang pakiusap nila talaga is, wag silang ipakilala o wag na lang sabihin ng name nila, pero ibibigay nila lahat ng detalye at ebidensya sa atin. Ang sabi ko naman sa kanila, which sinabi ko din kay Attorney Panelo yun, sabi kasi ni Attorney Panelo, wala kang right para mag-file ng demanda sa korte kasi hindi ka naman BI. Dapat sila talaga ang gagawa ng reklamo. Kung gusto silang ma-background checking, lahat-lahat, yung mga ganyan, mga documentations for legalities. Kaya lang, sabi ko nga, kung ako lagi lang ako kukuda, puro threat na po ang buhay namin eh. Wala pong iniwan. Yun nga gusto kong malaman eh. Ito, musta na yung safety wala niya? po yung iniwan sa ginawa natin ni Senator Hunti Luka-Luka. Yung tungkol sa pastillas. Di ba siya naglabas ng init niya, gano'n? O, bigla na lang siya natapanan, nawala na si pastillas. Ito rin po yung pangalawa. Nung nilabas naman yung tungkol dito sa Pogo, nanahimik na lang, bigla na lang, pinatakas na po, nagbayad po. Kaya nga po, bawat empleyado na nagdaan sa kanilang papel, 20,000 kada isang passport. Sumama ang loob ng pinagbibigyan ng 20,000 kasi ang natanggap nila, 2 milyon bawat isa. So, dapat makuha namin yan, yung documents, no? Lalo na kay Spokes Harry para ma-check natin kung baka sinong pwede mag-file ng case or kung anong mga pwede nating gawin. Kasi tama kayo, no, ma'am, na hindi lang tayo dapat nasa social media. So, kailangan gawa natin ng action. Katulad ng ginagawa ngayon ng mga vloggers, ginagawa nila Attorney Vic, di ba? Tungkol dun sa mga issue, mga napag-usapan na natin. So, ang tatapang nyo, saan ba kayo nagmana? Ang tatapang nyo po at saka we're happy na may mga... ang nakakatawa nga po kasi nito. Yung mga kaibigan po namin sa Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!